missing someone. Hi guys, welcome again to my YouTube channel, Christy Heras Vlog. At so, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button sa baba at pakihit pa rin ang bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So yan, nakita ko nyo naman siguro ang title ng aking video at ang magiging topic natin ngayon. So alam nyo at alam ko rin na sa ating magiging topic ngayon ay hindi masyadong maganda yung ating magiging topic ngayon dahil yun nga medyo madamdamin itong ating magiging topic ngayon guys. Pero ginawa ko pa rin itong video na ito para na rin sa mga hindi lang ako, hindi lang para sa akin pati na rin sa katulad ko na alam kong nakaka-experience at nakakaranas din kayo ng ganitong sitwasyon. So yun nga guys, no. Kasi nga kaya ko sineshare itong video, kaya ko pinifilm itong video na ito dahil hindi katulad ko noon na nadaanan ko na rin kasi ito na yun nga, meron ka kasi nagsabi sa akin na gusto rin nila na maging gano'n, maging isang vlogger, pero nagdadalawang isip pa rin sila kasi meron silang napanood din na isang mga vlogger, no, maraming mga vlogger na napanood nila na yun. Tungkol nga dun, meron kahit saan naman siguro meron mga ganyang tao, kahit hindi natin yan may iwasan, kahit saan ka mapunta, andyan yan, basta yun, hindi mo sila mababago dahil ganyan na sila guys, kasi nga yun na ang ugali nila, yun na ang gawain nila sa kanilang buhay, nakasanayan na nila yan. At isa pa rin yun, alam niyo ba kung ano ang tinutukoy ko at naiintindihan niyo ba? Hindi ko pa sinasabi dito kung ano ang tinutukoy ko o ano ang ibig sabihin. So kapag kasi pumasok kayo sa mga ganitong bagay, talagang paghahandaan ninyo na yun na ganito pala yan, ganyan pala magiging sitwasyon kapag papasok pa tayo sa mga ganyang bagay. Pero ako nga rin, kahit doon pa, hindi lang sa ngayon na, hindi ako aaminin ko, hindi ako nagsisisi sa ginagawa kong ito dahil kagustuhan ko naman ito at pinaghahandaan ko yon. At kung ano ang magiging mangyari at kung ano ang kinalalabasan kapag ginawa ko ito. Pinaghahandaan ko talaga yun guys. Kasi bago ko to ginawa, talagang pinagplanuhan ko muna bago ko pinasok ang ganitong bagay. Dahil alam ko na magiging katulad ko rin yung mga magiging katulad rin ako sa kanila kapag ginagaya ko sila or ginagawa ko na ang ganyang mga bagay. Kapag isa kang vlogger guys, yun ang naisip ko noon na maganda siguro kapag gawin ko yan. Pero bago ko muna hindi ko muna agad pinasok ang ganitong bagay. Nagtingin-tingin muna ako kung ano ang magiging kalabasan or ano, maganda ba siya or hindi. So nanood muna ako sa mga vlogger na matagal ng vlogger at professional na vlogger. So kasi medyo hindi rin sabihin na yung mga nasa ibang bansa na mga professional na, kasi kadalasan ng mga professional nasa ibang bansa, pero ako mahina ako sa mga ganang language so hindi yun ang inano ko. So ang inanap ko yung maintindihan ko lang yung mga language excuse me, kundi dito sumasa na kasi nasa Philippines ako, so yun Tagalog at Bisaya, so yun talaga ang maintindihan ko. So yun ang pinapanood ko para maintindihan ko ng maigi. Yun, yung mga sikat at yung matagal na nabablog, yung mga professional na talagang mga vlogger, yun ang pinapanood ko at hinahanap ko yung mga, naghahanap talaga ako hanggang sa
mahanap ko na yung gusto kong alamin. Yun, nagbigay naman sila ng mga advice at nagbigay din sila ng yung advice nga kung gusto mo daw pumasok sa ganitong bagay, so dapat paghandaan. Kasi yun, marami din ako mga napanood ng mga nambabasya lang yun. Kahit hindi ako yung sinabihan ng ganun, guys, talagang nadama ko yung mga sinasabi at yung mga comment, kahit nga comment lang, nadama ko din kahit hindi ako yung pinagsabihan ng ganun. Kung ako lang talaga mismo ang nandun sa sitwasyon niya, talagang madama ko yung yung hindi talaga maganda ang magiging resulta. Yung ganun talaga, oo, talagang alam ko na yan nung hindi ko pa pinasok ang ganitong bagay. Sabi ko, parang nagustuhan ko na kasi, parang sabi ko, ay, bahala na yan, hindi ko na lang yan papansinin yung mga ganyan, hindi naman sila ang hawak sa buhay ko, or hindi naman sila yung gumagawa ng ganito, kundi ako, sarili ko naman, no? Kahit na ganun ang sasabihin nila, wala ka na akong hayaan ko na lang, kasi kahit sila, hanggang ngayon, kung talagang sila na sumuko na sila kapag ganun yung maraming, kahit nga sila mga sikat na sila, marami pa nang babash sa kanila, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin sila hanggang ngayon, sumisikat na. Marami nang naiba sa kanilang mga sitwasyon, marami nang nangyayari sa kanila na marami nang naiba sa kanilang buhay dahil nga yun nga, palaban sila. Yun ang iniisip ko, unang-una na iniisip ko bago ko pinasok ang ganitong bagay. So kailangan ang una-una talaga, dapat palaban kang tao. Hindi ka magpapaapekto sa kahit na anong mga salita na ganyan. Yung mga kasi alam ko, nakakaano naman yung mga ganyang mga comment or yan. Kahit ako nakakasakit para sa akin kapag sinabihan ako ng ganyan. Sino ba sila kapag para manlait sa'yo, di ba? So, hindi mo na talaga mababago yung ganyang mga tao. Talagang ganyan na sila, talagang gawain na nila yan. Alam ko yan, talagang gawain nila, kaya sila ganyan sa'yo dahil hindi ka nila gusto, hindi ka nila nagugustuhan, at higit sa lahat, yung mga taong ganyan, galit sila sa'yo, ayaw nila sa'yo, yun. Kaya kung pag makapagsalita sila ng ganun, parang hindi na talaga nila alam kung ano yung kinalalabasan at yung mga sinasabi nila. Basta, ang alam lang nila sa sarili alam ba yung ganito? Pasensya na sa aking guys. Na ang nilagyan ko yan ng plastic surgery. Ay, ano ba yung plastic surgery? Nakakabaliw. Plastic veneer kasi para napapangitan ako kapag natural na ngipin ko. So, para naman maganda yung kalalabasan. Para maganda yung kahit wala yung ngipin sa taas. Alam ko, babash pa rin. Siguro pag sumisikat na ako, maraming mambabash sa akin kapag makikilala na ako ng mga tao, siguro mambabash sila sa akin sa ngipin ko. Oo, alam ko yan, kahit na ngayon, hindi pa ako sikat, marami na nababash na sa akin. Pero tanggap ko yun, ano ba? Wala na akong paki sa mga ganyan. Kasi sanay na ako sa mga ganyan bagay. Kahit bata pa ako, sanay na ako sa mga ganyan. O hindi na ako matatablan ng ganyan. Sanay na ako. Yun na, yun nga ang ko, dapat palaban ako. Dito ko, sabi ko sa sarili ko, na kapag pinasok ko itong ganitong bagay, dapat paghandaan ko dapat kapag ganyan din ang magiging sitwasyon ko, dapat tatanggapin ko at dapat magiging palaban akong tao. Ganun. Talagang sabi ko, baka dito ko na maibuhos lahat yung mga kasi alam ko sa sarili ko na pinasok ko sa pagpasok ko ng ganito dito sa YouTube.
alam ko maraming magsasabi sa akin na parang madaldal na, kasi nga matahimik na talaga ako noon. Matahimik talaga ako, kahit sa personal, tahimik akong tao. Pero dito sa pagdating sa pag-YouTube, talagang madaldal ako. Lahat ng masasabi ko, sinasabi ko dito sa vlog ko, guys, alam niyo yan, talagang tahimik akong tao. Sa in personal, para alam niyo yan sa mga manonood. Pag makikita ninyo siguro ako, tahimik talaga ako, hindi ako mamamansin. Alam niyo yung parang pinipili ko lang yung gusto ko pansinin yung gusto kong tao, kasi mahirap na kasi yung taong basta-basta ka lang na pero pagdating sa kapag tinatry to, maraming traitor ngayon guys, kaya hindi ako basta-basta ng tao, kasi alam niyo yun, ako nakasalamuha na talaga ako ng taong ganyan. Pag nakaharap mo nga yung tao, parang ang tamis ng ngiti. Tapos pagka talikod mo naman, pagka wala mo sa kanyang harapan, ganyan, maraming chismis na hindi mo alam kung anong pinagsasabi na niya doon sa mga kaya hindi ako talaga mamamansin na basta-basta mga ng tao. Kaya masabi nila sa akin, magarbusa akong tao, oo, aminin ko yan. Kaya yun ang isa sa mga binabash nila sa akin, kaya ayaw nila sa akin. Galit sila sa akin, oo. Alam ko yan, galit sila sa akin kasi nga ayaw nila sa ugali ko ng ganun. Meron silang ayaw sa akin na ugali na talagang hindi nila mababago. Galing sa akin, hindi na nila mababago yung ugali ko, dahil yun na talaga ako. Hindi ako plastic na tao, kung ano yung pinapakita kong ugali, ganun ako. Hindi nila ako mababago. Yun. Oo, marami na ako. Sabi ko nga sa noon, kasi nga marami na akong napanood. Lalo na, baby, ano man? Ha? Wait lang guys, yung baby ko. Oo, talaga. Kahit nandun sa mga comment na nababasa ko. Ano man? Oh. Ayun na. Ayun na. Oo, yan guys. Alam niyo, sinabihan ko naman sila ng, alam niyo yung panalait talaga sa taong yung baga, basta, yun. At yun naman talaga, pagkapasok ko dito sa YouTube, nung unti-unti na akong tumataas yung lumalaki yung channel ko, talagang na parang doon na ako binabash, yung doon. Parang habang nagtatagal ako dito sa pag-YouTube, sa industriya ng YouTube, talagang doon ako na marami nang nababash sa akin. Oo na. Yun nga guys, talaga, sabihin ba naman na, yung talagang panalait ng tao na kung sila kaya, yun nga talaga doon. Oh baby, one. Ayun na. Sige kami. Wait lang guys, pansinin ko muna tong isa. Gusto niya maglaro. Yun nga guys. Kung saan ko pa napanood yung mga ganong salita o mga ganong comment sa mga idol ko pa, saka naman dito din sa akin na yung baga, ganun din sa akin. Kaya nga sabi ko, talagang alam ko naman yun na talaga mararanasan ko rin yung ganyang sitwasyon. Oo nga, totoo nga. Alam ko naman yun kasi alam nila, sabi nila na kapag ganitong bagay, talagang merong taong ganyan. Kasi, oo, meron. Hindi daw natin maiwasan yung ganyang tao. Lalo na sa pumasok ka sa ganito, sa internet, sa mga social media. Maraming mambabash sa'yo, lalo na sa mga taong galit sa'yo. Kahit nga kapag nakikita ka ng taong yun, talagang ganun. Kaya kung makapagsalita sila, hindi na nila mararamdaman yung sinasabi nila kasi nga kung ano yung gusto nilang sabihin na hindi maganda, sasabihin nila sa taong yun kasi nga galit sila sa taong yun. At yun, talagang tinanggap ko yan.
alam ko yan na maranasan ko rin yung bagay, kaya hindi na ako matatablan kasi yun ang maganda guys. Kapag papasok ka sa ganitong bagay, dapat paghahandaan mo para hindi ka na masasaktan, para alam mo na kung ano ang mangyayari na yun. Kasi nga meron ako na meron iba na parang nalulumo sila kapag nakabasa or nakakita sila ng mga ganung pinagsasabihan sila ng ganung salita na hindi maganda sa kanila. Parang panalait na sila ng tao ba? Panalait yung paninira yun sa kapwa nila, paninira yun. So hindi na nila alam yung mga sinasabi nila. Kasi nga galit sila sa'yo at inggit daw sila sa'yo. Kasi ang isa lang ang mga sabi natin dyan is inggit daw sila at higit sa lahat, hindi kasi nila kaya yung ginagawa mo. Yung nagagawa mo ngayon, hindi nila nagagawa. Kaya kung makapagsalita sila, hindi na nila madadama na talagang masasaktan ba yung tao na pinasabihan nilang ganun. Oo, paninira na ng tao yan. So, oo, talagang paghahandaan natin yun kasi nga yung mga maraming tao na alam ko, hindi lang naman isa yung na gustong maging vlogger o papasok sa ganitong bagay. So alam ko marami din kasi marami nang ngayon marami nang gumagawa ng ganito na nagba-vlog. So sa simula pa lang marami nagsabi na mahihiya sila. Mahihiya daw sila. Yun na. So, yung advice ko lang na tanggapin nyo, ituloy na lang, kung tanggapin nyo kung ano yung ibabato nila sa'yo. Kasi paghahandaan niyan, talagang ganyan yung mga taong ganyan. So, wala kang makukuha na mga sa kanila, diba? So, ituloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Kung gusto mong gawin ito, ituloy mo lang kasi kapag hihinto ka, sayang yung effort mo guys. Kasi, oo, talagang sayang. So, kahit nga ako, hindi lang sa internet or sa social media na merong sa akin, kahit sa personal na makikita nila ako na nagbablog, binabash nga rin talaga ako. Talagang babash. Talagang hinahandaan ko na yan. So, marami din kasi tatanong sa akin at nagpapaano ng advice, humihingi ng advice kung paano ba ganyan, na kasi nga daw merong mahihiya sila sa mga taong nasa paligid nila. Pero sabi ko, advice ko sa kanila na huwag nyo nang intindihin yun, huwag na kayong mag-ano sa kanila kasi huwag nyo silang huwag nyo na lang silang huwag nyo lang silang pansinin. So, focus lang kayo sa pag-vlog ninyo. Yun, kung naiilang kayo sa mga tao sa paligid ninyo na habang nag-vlog kayo, ay ganito kami nakikita kayo, pag nakikita niyo yung tao na yun nga, nababash sa'yo, talagang mapapansin mo yan, mahahalata mo yan. Kasi meron nagsabi sa akin, malalaman mo ba yan? O mahalata mo ba yan na merong ganun tao na ibabato sa'yo ng mga ganyang salita na pagsabihan ka ng ganun? Oo, talaga malalaman mo yan. Lalo na kung ikaw lang mismo ang nag-vlog sa paligid, di ba? Talagang alam mo yan na ikaw ang pinagsasabi ng ganun. Oo. So, hindi ko lang sasabihin kung ano yung mga pinambabasa sa akin. Talagang lahat ng mga masasamang salita na ikakasakit ng damdamin sa'yo. Talaga yun, talaga basta panalait ng tao yun at paninira ng tao. Yun, talaga yun. Naranasan, ganun talaga ang binabato nila sa akin. Pero ang ginagawa ko, hindi ko sila pinapansin. So, sila lang mismo, kapag papaapekto ka sa mga ganung tao, sila lang makapapaghinto sa mga ginagawa mo. Tuloy-tuloy lang ako. Tuloy-tuloy nga lang ako. Kahit nga noon, kakasimula ako pa lang. Bago pa lang ako dito, meron nang nababasa sa akin, pero hindi. Pero eto, patuloy pa rin ako, nagbablog pa rin ako, nakikita niyo pa rin ako sa video, di ba? Nakikita niyo pa rin ako sa harap ng camera. Pero hindi na talaga nila ako mababago. Hindi nila ako mahihinto kasi nga, ginusto ko yung
ginawa kong ito. Hindi kong pinagsisihan dahil pinaplanuhan ko, bago ko pinasok ito ganitong bagay, pinaplanuhan ko muna kung ano ang magiging resulta, kung ano ang kinalalabasan, at kung ano ang magiging sitwasyon ko sa mga ganitong bagay na pinapasukan ko. Talagang pinaghahandaan ko at tatanggapin ko lahat ng mga binabato ninyo sa akin, kayong lahat ng mga nababasa sa akin. Hindi ako galit sa inyo. Ang Diyos na lang bahala sa inyo. Hindi naman ako ang Diyos. So, ako lang, kumbaga, ako lang yung taong sinisiraan ninyo. Ako lang yung taong pinagsabihan nyo ng masama na alam ko hindi nyo alam at hindi nyo madama, hindi nyo mararamdaman yung mga pinagsasabi ninyo sa akin. Kahit ako yung pinagsasabihan nyo ng ganun. So, hindi ako galit sa inyo. Kahit masakit sa kalooban ko, oo, tatanggapin ko yan dahil noong bata pa ako, sanay na ako sa mga ganyan. Hindi na ako tinatablan. Oo. Kaya nga ako pumasok sa narito dahil para dito ko maibuhos lahat ng mga gusto kong sasabihin, yung mga, kasi nga tahimik akong tao. So pagdating dito, in personal, tahimik talaga akong tao. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, kapag makikita niyo ako in personal, tahimik talaga ako. Oo. Pagdating dito sa vlog ko, talagang madaldal ako. Oo, ganito, dito ko maibuhos lahat. Yung hindi naman ako ganong klaseng tao na mapanlait din. Hindi ugali ganun kasi alam ko nandyan ang Diyos. So, kung talagang ang Diyos na ang bahala sa akin. So, ang Diyos na din ang bahala sa inyo. Yun lang. Yun lang masasabi ko sa mga nababasa sa akin. Sa mga haters ko. Alam ko yan. So, yun lang ang ano ko dito sa video na ito ha. So, sa mga taong galit sa akin, bakit sila galit sa akin? Yun nga. Dahil meron silang hindi nagugustuhan sa ugali ko. So, sa next video ko na lang. Lakas ang boses mo, be. Marinig yan dito sa vlog ko. O, ano bang gusto mo? So, ayan. So, sa next video ko para sa mga ugali na hindi ko gusto. So, yes. Na yun ang ikinagagalit ng tao sa akin. Gawin ko yan sa next video ko. Para mas makilala niyo ako ng lubusan. So, yo guys, hit the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel at pakiclick yung bell button para update kayo sa mga next video ko. See you in my next vlog. Bye-bye! Missing someone